welcome to another episode of Bugas! Topic natin ngayon ay Galleon trade. Galleon trade. Nasaan nga ba tayo sa BRB? Verb. Okay. Bakit? Kasi mag-galleon trade tayo dito. Anong bansa yan? Ito, galing to Thailand. Wow! Ito, galing tong America. Garlic bar. Wow! Ay, sa'yo, Bay. Okay. Ito, galing siyang Spain. Wow! Pilipino Something. lang yan eh. Sa akin naman from Japan. Chicken salt gas. Ano naman yung sa Pilipinas? Siyempre. Siyempre, ito yung papatalong. Wala ka. At saka, Galing to sa China! Galing sa farm. China! China bar. Uy, may bird Galing sa atak. China! Back to our topic. Galleon trade. Ano nga ba alam niyo sa Galleon trade? Kasi actually nung binanggit yun sa lesson natin, parang first time siyang marinig. Diba? Galleon trade. Alam ko, usually trade. Nagpapalitan ng something. Diba? Something. Kunyari, ulam. Ano ulam mo, Nikki? Ayan, mag-trade tayo. Trade nga tayo. Trade. Mag-trade ka na kami. Sabi mo nga, trade. Pero asan ba yung trade na to? Diba Alam sa ko. Pilipinas din? Oo, between other countries. Diba? Tapos ako hindi ko nagkakamali nangyari din siya after ng Spanish colonization. Involved talaga ang Spanish dyan. Kaya siguro marami tayong apelidong Spanish din. Ano yung mga countries na involved ba sa galing trade? Kasi nabanggit yung Pilipinas, Saka China, Spain, ano pa ba? China din. Countries, Europe countries, like US, UK, Mexico. Nagagamit yung pala. So parang siyang kumbaga ma-regulate natin siya sa yung Silk Road. Kasi yun yung parang isa sa mga pinakasikat na route. Yung mga ginagawang trade. Pero yung Galleon trade, parang through boats, diba? Ship sa dagat naman siya. Tapos ang dami din na-export ng mga products mula. Ay, Made in China. China. Ano ba yung mga products nila? Meron pa, ayun, spices. Diba? China spices, silk, porcelain. Ang alam ko, meron din ang galing sa Mexico. It's chocolate ata. Ayan o, sakto. Chocolate. Ikaw ba, Sai? Anong sa tingin mo nangyayari sa Galleon trade? Yung mga naging effects ng galing trade. First effect, trade ng spices, mga textures, mga textiles. Ayun, yung mga clothes natin, ganyan. Yung next naman is cultural exchanges, like kung anong culture ng Spanish na Adapt din. ayun, na-adapt din natin as Tulad ng Nazareno, diba? Sa Mexico. Yeah. Ano yun naman yung alam mong effect ng galing trade sa Philippines? Diba? Yun nga, may mga nadala sila sa atin. Pero more talaga, sa perspective ko, parang more on bad effects yung dala ng Galleon trade sa mga Pilipino. Bakit? Kasi originally, dapat nag-trading siya. Magdadala yung Mexico sa Pilipinas, magdadala yung Pilipinas sa Mexico. Palitan talaga. Palitan dapat. Pero ang nangyari kasi, yung Mexico lang yung dala ng goods sa Pilipinas. Ang ginawa nila, every time nadadaong yung ship ng Galleon trade sa Pilipinas, pinapa-repair lang nila. Parang So, service ganun, yung in-offer ng Walang naging benefit yung mga Pilipino sa Galleon trade. More on pahirap. Sila yung mag-aayos ng maintenance. Yung mga naging labor lang talaga. naging labor. Actually, hanggang ngayon nga, di ba? Nurse nga lang pinapadala na. Ultimo yung mga kahoy, galing pa sa Pilipinas. Oo, kasi nagpapadala sila ng mga seeds, tapos Ipapatanim sa mga Pinoy. Oo. Tapos ayun yung gagamitin sa pag-ayos ng Sa mga pag-ayos galyon ng nila galleon or trade. ship. Ano ba katagal nangyari yung Galleon? Ang nangyari sa loob ng 250 years. So, ganun katagal. Tapos pag hindi pa tumubo yung plant, may penalty Oo, may pa siya. penalty pa yung mga Kawawa Pinoy. talaga yung mga Pilipino. Oo. Yung punishment, tapos di ba sabi niyo parang hindi rin lahat nabibigyan ng sahod. Parang Oo, gumagawa kasi- lang Oo, sila, pero gumagawa wala lang ka sila ulit. talaga. Wala Nangyayari kapalit. kasi Grabe. doon, forced labor Oo. siya o yung tinatawag na polo servisyo ng panahon ng mga Spanish. So kapag hindi ka nakapagbayad ng tax, ayun yung gagawin mo. Kailangan mo magtrabaho, tungkol lang sa pag-aayos ng ship, tapos wala siyang bayad. Saka di ba parang nabanggit mo din, hindi pantay yung change na. Oo, yung trading. Rates. Oo. From Mexico to Philippines, Oo. ang mahal. Ang Pero mahal. pag nilalabas siya sa Pilipinas, ang mura. Mura. Kalahati na. From Mexico to Philippines, nagkaka-worth siya ng 500,000. Pero pag Philippines to Mexico, hanggang 250,000 lang yung tinatanggap mong ship. Kaya sobrang, may doon pa lang makikita mo yung inequality talaga ng Galleon trading. Pero I think hindi naman lahat negative. Stages of globalization, and yun din yung simula ng maritime navigation. Ikaw, Pat, ano naman yung ano mo, na-realize mo sa lahat ng discussion natin? Parang kasi
inaalipusta tayo unang panahon pa lang. Kasi pumapayag tayo maalipusta. Like, di ba naapektuhan na yung mga natives natin yun Kasi puro parang puno na ng ibang Tsaka ang bansa. laking ship nun Pero sa akin naman, negative sa past, pero nagkaroon siya ng Maganda positive po, dahil sa present and sa magiging future pa natin. Kasi kung hindi na-introduce yung trading, hindi natin malalaman yung mga yan. Hindi natin ma-adapt yung mga culture ng iba't ibang countries. Nang Hindi hindi tayo- natin pinupuntahan yung bansa. Hindi rin tayo makakakain ng ganito. Oo, hindi natin matitiis yan. Yung naging positive effect niya na nagkaroon tayo ng economic growth, yung cultural differences na adapt natin, na-improve natin yung bansa natin ng dahil sa trading. So ayun, parang ayun yung talagang pinaka-na-realize ko sa discussion natin. Perfect. O yan, hindi na pag-usapan na natin yung tungkol sa galleon trade, tsaka yung mga tingin natin, ganyan. O, tanongin naman natin yung viewers natin. Yes. Ano nga ba yung tingin nyo sa galleon trade? Mas nakaganda ba siya? Mas nakasama? Ano ba naging epekto? Patapos na kami kumain, tapos na natin itong episode na to, at magbabay na tayo. Bye! See you next time!